Tayo po mga minamahal, tumayong lahat sapagkat tayo po ay dumating na po sa oras upang ating mapakinggan ang banal at makapangyarihang salita ng ating dakilang Diyos na ito po ay dadalhin sa atin ng ating pinagpalang mga ngaral sa hapong ito, ating beloved co-preacher, beloved brother Greg Mascariña. Amen. Praise the Lord. Puri ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Edi Jimenez. Puri ating malapay noon. Tayo po'y manalangin minamahal. Hingin po natin ang gabay ng ating dakilang Diyos sa ating papag-aaral na kanyang pong banal na salita. Praise the Lord. Tayo po'y gabayan ng ating malapay noon. Praise the Lord. O dakit mapagpala aming Diyos, aming pinakamahal na Jesus, kami po ay nagpapasalamat muli malapay noon sa ginintong pribilehyo ito pinagkalumos sa amin. Hallelujah, na ikaw ay aming nilalahati na pasalamatan. Hallelujah, ang mga mabubuti mong gawa sa aming buhay. Salamat o Diyos. Hallelujah, sa paglangis mo sa bawat sa naunang yugto ng gawain malapay noon. Kami yung sinamahan sa mamagitan ng banal sa itong Espiritu. Hallelujah, na iyo pong inaaliw ang lahat ng mga anak mo malapay noon upang magsilakas ang pananampalataya malapay noon. O Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo na may pagpapagumbubang puso. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng pagkakasala sa mga nasupungan mga bagay na nagkulang kami sa paningin mo. Patawarin mo kami. Linisin mo ang aming mga puso malapay noon. Hallelujah. Ihanda mo po ang aming pong puso sa pag-aaral ng salita. At sa ganang akin wala malapay noon. Hallelujah. Wala akong magagawa. Umasa lang po ng karunungan nagmumula sa iyo. Ilagay mo sa akin malabi yung masalita. Taglay po ang pag-iyon kapangyarihan. Pagpalain ng bawat sang narito. Hallelujah. Sa ulat pala pastor. Sama-sama na pinapalayas lahat ng gawa ng kaway. Demons of doubts and belief. Kasahutin naman Jesus. Kasahot. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord po na ating dakilang Diyos. Tayo po'y makaupo at tayo po'y mag-aral ng salita ng ating dakilang Diyos manamahal. At bago lahat, ako muna nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuit, pagsamba, paglahati ay naukol lamang sa ating pinakamahal na po Jesus. Praise the Lord. Dobling paggalang po na mahal sa ating parents in the Lord, sa ating Pastor Willis Tadalmida, that time prophet of God. At ganoon po na mahal, ating inalala matut aral na iniwan sa atin, ating beloved son Pastor Lina C. Almeida, sa mga beloved children, sa lahat po ating beloved co-workers, sa ating beloved preachers, manamahal, sa ating pong beloved ordained preacher, Brother Boy Kaluya, maging sa kanya po mga mahal sa buhay, sa inyo po kapatiran, sa lahat po nating mga kapatiran na patuloy na umantabay sa ating pumalgawain sa lugar na ito, mula Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, manamahal, isa po mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Puri natin na kilang Diyos, manamahal, lahat mo tayo magsabi ng Praise the Lord. Puri natin ng malapay noon, manamahal, praise God, at ating buksan, ating pong pangbungad na talata minamahal dito sa Kawikaan, 9, talatay 8 hanggang 10. Sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 9, talantang 8 hanggang 10. Amen, praise God. Huwag mong sawayin ang manglilibak, baka ipagtanim ka niya. Sawayin mo ang pantas at kanyang iibigin ka. Turuan mo ang pantas at siya'y magiging lalong pantas pa. Iyong turuan ang matuwid at siya'y lalago sa pagkatuto. 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat mo tayo magsabi ng Praise the Lord. Puri natin dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Edi, sa pagkabasa ng banal salita ng Diyos, manamahal, ang Diyos po magpala sa kanya pong banal na salita. Praise the Lord. Puri natin malapay noon, manamahal. Ang sabi ng mga kasulatan, manamahal, praise God, na tunay nga para matuto tayo sa salita ng ating dakilang Diyos, manamahal, ay kailangan, manamahal, maging pantas tayo. Amen? Kaya, manamahal, praise God, sabi nga, manamahal, paano tayo maging pantas, manamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos, tayo po ay makinig, manamahal, ng salita ng malapay noon, at tayo po ay talagang mag-aral, o magsaliksik, manamahal, praise God, buksan natin ang pangunawa natin upang maging pantas tayo. Sapagkat ang kukunin ng ating dakilang Diyos, manamahal na mga Kristiyano, yon pong mga pantas. Amen? Lahat tayo magsama ng praise the Lord. At sabi nga, ang banal na kasulatan ang magbibigay ng karunungan sa atin. Amen? Sapagkat sabi nga ng ating nabasa, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Amen? Doon darating pala ang karunungan sa iyo, manamahal, kung mayroon ka ng takot sa Diyos. Amen?
Pero pag wala kang takot sa malapay noon, minamahal, na magkasala, minamahal sa harapan ng ating dakilang Diyos, hindi mo papakinggan ang utos na malapay noon, babaliwalain mo, minamahal, praise God. Ngayon po ay gawain. Amen? Result, kailangan ang Kristiyano, minamahal, ay talagang kung pantasya, minamahal, dadalo siya sa gawain ng Diyos. Amen? Yan po yung fear. Amen? Takot. Ayaw mong hindi makasunod sa kalooban ng Diyos, minamahal, ibig sabihin, nagpapasimula na sa iyo, dumarating ang karunungan. Amen? Yung knowledge of God. Na tayo magsabi ng praise the Lord. Sabi na nga ng banal na kasulatan, ito po ang magbibigay sa atin ng kasakdalan, ang salita ng Diyos, minamahal, upang ihatid tayo sa ating dakilang Diyos. Amen? Kaya nga, sabi dito sa banal na kasulatan, dito sa Timoteo 3:15, minamahal, hanggang 17, ako lang muna magbasa, minamahal. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay nakinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. At tayo magsabi ng praise the Lord. Ito po ang magbibigay ng karunungan sa atin. Minamahal, praise God, ang salita ng ating dakilang Diyos. Mula tayo, minamahal, sa mga pagkasanggol, sabi nga, minamahal, kumbaga tayo po ay baguhan lamang. Minamahal, praise God, na Kristiyano, minamahal, at tayo po ay nakikinig ng salita ng malapay noon. At ito po ay isinasa puso natin, minamahal, praise God. Ito po, minamahal, praise God, ay talagang magbibigay sa atin ng kaunawaan kung paano tayo lumakad sa kalooban ng Diyos. Amen? Pero kung kahit tayo matagal na sa malapay noon, minamahal, matagal na tayo sa malapay noon, ngunit hindi natin pinakikinggan ang salita ng Diyos, minamahal, praise God. Wala po, minamahal. Para tayong wala pa ring muwang. Amen? Kaya sabi nga, minamahal, praise God, ito po yung, sabi nga, ito ang ating magbibigay ng kapakinabangan sa atin. Amen? Sabi nga, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Ito ang mapapakinabangan mo sa pagtuturo. Paano mo nga maituro, minamahal, God, sa iyong mga mahal sa buhay? Minamahal, kung wala kang alam, minamahal, God, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng malapay na pinapakinggan mo, minamahal, hindi mo po sinusunod, minamahal, hindi makikita sa iyong buhay. Amen? Lahat tayo magsabi po sa Lord. Hindi makikita yan sa iyong buhay sapagkat wala po, minamahal, God, sa iyong buhay ang salita ng malapay noon. Amen? Kaya nga, sabi nga, ang lahat ng kasulatan, minamahal, God, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo, sa nasa katuwiran, minamahal, God. Kaya nga, minamahal, ito po ang makapagpapadunong, minamahal, God, makapagpapalago sa iyo sa salita ng ating dakilang Diyos upang masunod mo ang kalooban ng ating pinakamahal na Jesus. Lahat tayo magsabi sa Lord. Sapagkat kung hindi mo masunod ang kalooban ng malapay noon, minamahal, praise God, mananatili kang sanggol, minamahal. Matagal ka ng Kristiyano, minamahal, gusto mo pa rin ng gatas. Amen? Pag ang sanggol, minamahal, talagang mahina pa ang digestive system niyan. Amen? Kaya pinapakain siya ng gatas. Pag malaki ka na, minamahal, praise God, natututo ka ng tumayo. Amen? Ang kailangan mo ng pagkain, minamahal, praise God, ayaw mo na hindi ka nalalakas pag gatas pa rin. Ang pagkain mo ay gatas pa rin, matanda ka na, kulang yan sa sustansya, sapagkat yan ay para sa sanggol lamang. Kaya ang pagkain ng mga matatanda na minamahal, yun na pong hard, yung matitigas. Amen? Yung mga salita ng Diyos na makapagpapabigay sa iyo ng dunong, minamahal, God, upang sa ikaligtas ng iyong kaluluwa. Lahat tayo magsabi po sa Lord. Puri nating malapay Jesus, minamahal, sapagkat sabi nga, minamahal, sa 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Amen? Upang ang tao ng Diyos, minamahal, maging sakdal. Amen?
Yung mga salita ng malapay noon, praise the Lord, pinakinggan natin, minumahal, ito ang magbibigay ng kasakdalan sa atin. Amen? Ngunit minumahal, praise God, sabi nga, minumahal, mayroong mga Kristiyano na kahit matagal na, kahit napapakinggan ang salita ng Diyos, minumahal, kaya nga minumahal, praise God, wala pa rin kaunawaan patungkol sa mga salita ng malapay noon. Kahit tinuturuan, sabi nga sa talata nating, yung ating key verse, minumahal, sabi sa Kawikaan 9:8, huwag mong sawayin ang malilibak, baka ipagtanim ka niya. Sawayin mo ang pantas at kanyang iibigin ka. Yan po, minumahal, ang katotohanan. Amen? Ang Kristiyano na hindi matalino, ito po ay walang kaalaman sa salita ng Diyos, tinatawag na mangmang, minumahal, ay kahit anong napapakinggan niya, na ikabubuti niya sa kanyang espiritual, paglakad niya sa kalooban ng Diyos, minumahal, sapagkat ang nais niya, yung kanyang kalooban. Ngayon, minumahal, pag napakinggan niya yung maikakatuwid sa kanya, minumahal, praise God, sabi nga, minumahal, pag narinig niya yung mga bagay na ito, minumahal, ipagtatanim ka niya. Amen? Ipagtatanim ka niya. Pero sawayin mo ang pantas. Pag ang pantas, pinag-aaralan mo ng mabubuting salita ng ating dakilang Diyos, mabuting balita na ikakatuwid niya, minumahal, o kaya ikakabuti ng kanyang daan, minumahal, tunay nga po yung pantas, minumahal, iibigin niya ang mga saway na turo. Amen? Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Sabi ng Kawikaan 27:5, open rebuke is better than secret love. Amen? Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukuble. Amen? Yan po yung tunay na pag-ibig. Kaya nga yung mga mangaral, pag kami nangaral, isabihin namin yung totoo. Katulad nung pinapangalan na ating, dumating yung sa main church, yung utos, minumahal, praise God, na stand in our faith, minumahal. Maraming Kristiyano na kami po ay binalingan dahil sa kakulangan ng kanilang kaalaman, minumahal, praise God. Binalingan kami, minumahal, ng mga bagay na masasakit na salita. Minumahal. Itinuturo nga, minumahal, praise God, ang pananampalataya. Amen? Na ang Kristiyano ay nabubuhay sa pananampalataya. Amen? Pero hindi po namin sinasabi, minumahal God, na i-discriminate, minumahal, yung mga mahina ang pananampalataya. Amen? Kaya lang, nagtuturo, minumahal God, sa panguna ng ating mga pastor, ang itinuturo sa banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade ay pananampalataya. Amen? Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Para sa kakatututo, amen? Kasasakdal ng isang mananampalataya, minumahal, tinuro ang lubos, minumahal God, para, minumahal, mayroon siya, minumahal God, katiyakan sa buhay na walang gan. Amen? Mayroon naman tayong kalayaang pumili, minumahal. Amen? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, mayroon tayong kalayaan. Kung ibigin natin ang salita ng malapay noon, pakinggan natin at isa puso natin, ibigin natin, sabi ng Biblia, pagpapala. Amen? At tayo magsabi, praise the Lord. Ngunit minumahal, praise God, naroon nga ang kalayaan sa atin eh. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos upang pumili kung anong nais natin. Amen? Basahin po natin Deuteronomio. Singit po natin talatang ito. Deuteronomio 30, 19 at 20. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 30, talatang 19 hanggang 20. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito. Nakailagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. At ikaw at ang iyong binhi na iyong ibigin ng Panginoon Diyos na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na ibibigay sa kanila. Amen. Amen. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Kaya nga, minumahal, sinabi ng talatang ito, mayroon tayong kalayaan, amen, na mamili
Ibinibigay sa harap natin ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Anong pipiliin natin? Siyempre tayo naglilingkod sa malapay nung gusto natin pagpalahin at gusto natin ang langit. Amen? Lahat tayo magsabi sa Lord. Yung mga matatalino, alam ko ang pipiliin, manamahal. Praise God. Yung buhay na walang hanggan. Amen? Gusto rin ng mga mangmang, manamahal, yung buhay na walang hanggan. Amen? Tingnan mo, manamahal, praise God, yung parable ng pagong at saka yung unggoy. Nung grade 1 tayo, yun ang pinapangaral, parabola lamang. Alam niyo po, mahal, praise God, yung pong pagong, sapagkat siya'y pantas na tinatawag. At yung unggoy, mahal, yun po ay may katangiang mangmang. Amen? Ang topic natin dito, mahal, the wise and the foolish. Amen? Bigyan natin ng pamagat, mahal, sapagkat tingnan mo po, mahal, alam mo niyo po yung katangian ng mangmang, mahal. Gusto ka agad yan, pagpapala. Amen? Nung nakita nila yung saging, mahal, nag-aagawan sila. Kaya nga, mahal, ang sabi ng pagong, sige, hati na lang tayo. Ikaw ang unang mamili. Mahal. Siyempre yung unggoy, mahal, gusto niya kaagad, pagpapala kaagad. Mamumunga ka agad. Kaya pinili niya, minimal, yung nasa taas. Yung pagong, minimal, di bali, sabing ganon, nandito palang, pasimula pala ako. Darating din ang araw, sisibol ito. Amen? Yayabong, dadami. Yun yung isip ng pagong, minimal. Sa kaunting pagtitiis, minimal, alam niya, minimal, lalago yung kanyang itatanim. Amen? And pagdating naman ng mahal na mga ilang araw, yung pong hindi wise na yung unggoy mo naman, hindi wise, talagang nalanta, bumagsak yung kanyang pananim. Amen? Ganun din po minsan yung mga Kristiyano, gusto kaagad pagpapala. Amen? Lalaktaw na kaagad mo yung mahal, hindi na darating doon sa pagtutuwid o kaya mga darating sa first step, manamahal. Gusto manamahal, kakakadaka, mataas na. Amen? At tayo magsabi sa Lord. Manamahal, tingnan mo, nung nagbunga na yung pananim, sapagkat siya po'y nalugi. Amen? Kaya nga yung mangmang, laging nalulugi yan. Amen? Pero pag yung wise, matatalino, laging panalo. At tayo magsabi sa Lord. Nung mamunga, manamahal, siya ang unang manamahal, praise God. Kaya nga, minimal, siya po ay talagang hindi po patas. Amen? Yung mangmang hindi patas. Siya ang unang, minimal, praise God, kukuha ng bunga. Sapagkat hindi nga makaakyat si pagong, minimal. Ngunit mautak si pagong, minimal. Nilagyan niya ng mga tinik para makaganti siya. Amen? Natayag sabi sa Lord. Pagbaba niya, minimal, wala siyang mababaan. Siyempre, puro tinik. Amen? At tayo magsabi sa Lord, ngunit parable lang yon, minimal. Isang halimbawa, minimal, na kailangan po natin, minamahal, talagang mamili. Minimal, praise God. Sa sinabi ng talatang ito, minimal. Sapagkat sabi nga naman, anong pipiliin natin? Lalakip sa malapay noon. Ilakip natin ang ating pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat sabi nga dito, sa 19, aking tinawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito na aking ilalagay sa inyo ang buhay at kamatayan, ang pagpapalat sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip ka sa kanya. Amen? Tingnan mo na mahal. Kailangan ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Kaya nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen? Ang umiibig sa malapay noon, may takot na hindi makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Lalakip ka sa Kanya. Ibig sabihin mo na mahal, ilapit mo ang iyong sarili sa ating dakilang Diyos. Amen? Huwag kang lalayo sa Kanya. Amen? Huwag kang lalayo sa presensya ng ating malapay noon.
upang masunod mo ang kalooban ng Diyos. Amen. At tayo magsabi na, praise the Lord. At tayo magsabi na, amen. Kaya minamahal, praise God, ito po ang kailangan. Amen. At ito, minamahal God, ay may katiyakan. Minamahal God. Hindi po tayo pwedeng matagal na minamahal sasabihin po natin yung Kristiyano na dumadaan na po ng 5 months, 6 months, 7 months, hanggang 1 year, minamahal. Minamahal, praise God. Yung mga one week nga lang eh. Pag naramdaman nila ang presensya ng malapay noon, umibig sa malapay noon, talagang naroon na po ni Mahal Praise God. Talagang naunawaan na nila ang kalooban ng Diyos. Nandun na yung kanilang pagsunod kaagad sa kalooban ng malapay noon. Samantalang ikaw, 6 years na, sasabihin mo pa, sanggol pa rin. Bata pa yan sa malapay noon. Amen? Hindi po na po, manimahal, praise God. Kung nais ng isang Kristiyano, sumunod sa kalooban ng Diyos, manimahal, praise God, may paraan. Amen? Ngunit kung ayaw manimahal, maraming dahilan. Amen? Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Kaya nga, manimahal, praise God, tignan mo. Gawain ngayon, nung walang gawain, maraming Kristiyano, may nandito. Pag walang gawain, manimahal, pag walang gawain, nandito. Pag mayroong gawain, wala siya dito. Yun, ibig sabihin, manimahal, ang isang Kristiyanong matalino, manimahal, may takot sa malapay noon. Hindi siya mawawala dito. Pag nandito pag hindi gawain, kahit gawain, ibig sabihin, manimahal, mas lalo siyang nandito. Amen? Lahat tayo magsabi sa Lord. Maraming Kristiyano, manimahal, taga rito na nga manimahal, wala pa dito. Amen? Lahat tayo magsabi sa Lord. Lahat ng may ibig sa malapay, magsabi ng praise the Lord. Lahat na nakakaunawa ng salita ng Diyos, magsabi na amen. Praise the Lord. Puri natin dakilang Diyos, manamahal, praise God. Sabi nga, manamahal, hindi na po tayo bata, tayo po'y matanda na. Basahin po natin dito sa Hebreo 5:12 hanggang 14. Dito po sa Hebreo, chapter 5, verse 12 up to 14, sabi po, sapagkat nang kayo'y nararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayo nangailangan na kayo turuan ni numan ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat ang bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa may gulang. Sa makatwid ay doon sa mga pamamagitan ng pamimihasa ay nangangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Amen. Amen. Let tayo magsabi sa Lord. Minamahal, tingnan mo, pagpantas ka na, minamahal, kumakain ka na ng matitigas ng mga bagay, minamahal, alam mo na yung mabuti at masama. Amen. Kaya nga, yung mga wise na Christian, minamahal, iniibig na po yung mga saway na turo. Amen? Pag ikatutuwid mo naman, ibigin niya yan. Sapagkat, praise God, alam niya mo naman na yan po, praise God, ang magbibigay sa kanya ng mabuting kawakasan. Amen? Lahat tayo magsama ng praise the Lord. Kaya minamahal, praise God, sabi nga ng banal kasulatan, minamahal, praise God, sabi dito sa 12, sapagkat nang kayo'y marapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayong nangailangan na kayo'y turuan ni numan ng unang simulain ng aral ng Diyos na tulad sa nangailangan ng gatas at hindi sa pagkaing matigas. Datapwat ang tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa katuwiran, salita ng katuwiran. Amen? Diyan mo yung mahal, paggatas pa, mahal, talagang wala pang alam sa kalooban ng Diyos. Amen? Ganun po yung mga Kristiyano na parang hindi pa naitanim sa kanilang puso ang takot sa malapay noon. Kung paano paglingkuran ang Diyos, wala pa sa kanila yun. Bali, wala sa kanila yung, basta Kristiyano sila. Dadalo, manumal. Gusto kung hindi, manumal. Ganun lang ang Kristiyano na wala pang yung gusto niya, yung di pa dumarating yung katuwiran ng Diyos, yung salita ng katuwiran ng ating malpaisos. Ganun, minamahal. Kahit na, kung minamahal, praise God, kahit na sabihin mong napakalaga ang pagpupuri, minamahal, wala pa rin. Hindi yan magpupuri. Amen?
nakapahalaga ng salita ng Diyos, hindi pa rin yan makikinig, minamahal. Amen? Ganun po yung walang hindi pa tumimo sa kanilang puso yung salita ng ating dakilang Diyos. Yan po yung gusto pa, minamahal, yung alu-aluin. Amen? Hindi na po ganon. Amen? Sapagkat minamahal, pag wala kang, sabi nga ng Banal na Kasulatan, pag lack ka ng wisdom, kung kulang ka ng wisdom na ng kalooban ng Diyos, minamahal, praise God, hindi ka malalangit. Amen? Sabi ng Biblia Amen? At tayo magsabi sa Lord, kung kulang ka ng wisdom, minamahal, hindi mo inibig ang katuwiran ng Diyos, hindi mo pinahalagan ang kaligtasan mo, minamahal, ayong makinig, minamahal, sa magandang aral na itinuturo ng mga mangaral, minamahal, tiyak wala kang kaligtasan. Amen? At tayo magsabi sa Lord, ayaw mo ayaw mong kainin ang mabubuting salita ng ating dakilang Diyos para kalalago ng spiritual mo. Amen? At tayo magsabi sa Lord, maraming ganyang Kristiyano, minamahal. Kahit na, kaya nga, minamahal, pag Kristyanuhan, hindi tunay na Kristiyano. Kaya nga sabi ni Miriam Santiago, minamahal, sila ay parang hindi nila target yung langit-langitan lang ang gusto nila. Kaya nga hindi mapupunta sa langit. Hindi tunay din na langit ang pupuntahan. Amen? Kaya nga nun, mahal, kailangan yung paglilingkod mo, tiyak. Amen? Let tayo magsabi sa Lord. Mayroon pong, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, hindi tayo sumusuntok sa hangin Yung ating ginagawa na ito, mahal, praise God, ito po'y may kabuluhan. Let tayo magsabi sa Lord. Nakita natin yung pagkilos ng ating dakilang Diyos. Nakita natin, minamahal, praise God, nandito ang katotohanan. Amen? Nandito, minamahal, praise God, dito ang tunay na katuruan, minamahal, upang ang tao ng Diyos, minamahal, praise God, ang mga Kristiyano, minamahal, ay mataruan ng lubos, minamahal, praise God, upang magmana ng buhay na walang gan. Amen? Let tayo magsabi sa Lord. Wala ka namang nakita mga ibang congregation na tinuturuan ay nakita mo doon yung salita ng Diyos. Amen? Doon, minamahal, halos ganito rin. Lagi din silang titipon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi mo naman makita sa kanilang buhay. Nandun pa rin ang puto sikop, puto maya, minamahal. Ang pagmumura ay napakatigas sa kanila. Minamahal, walang pagbabago. Doon pa rin, minamahal, ay ang dating kalayawan ay nandun. Yung iniwanan nating kalayawan, minamahal, nandun sa kanila. Kaya walang talagang assurance ng kaligtasan doon. Pero dito, minamahal, nakita natin ang turo, minamahal, ay naman nagmamanifest sa mga Kristiyano. Amen? Let tayo magsabi sa Lord. Nagaganap sa mga Kristiyano. Kaya, minamahal, nasa sayo na ang pagpili. Amen? Kung gusto mo ang pagpapala at ang buhay na walang gang, minamahal, ikaw ang pipili niyan. Amen? Kaya nga, ang pagpili, minamahal, ang sabi, lalakip ka sa malapay noon. Amen? Ang utos ng Diyos, minamahal, ilalagay mo sa iyong puso. Let tayo magsabi sa Lord. Amen? Pag lalakip ka, minamahal, bigyan mo ng pagkakataon talaga. Number 1 mo ang ating pinakamahal na Paisos. Amen? Let tayo magsabi sa Lord. Huwag mong gagawing secondary ang ating dakilang Diyos. Gawin mong number 1 sa puso mo. Amen? Let tayo magsabi sa Lord. Purihin natin malapay noon sapagkat sabi nga ng Banal na Kasulatan, hindi lahat na tumatawag sa malapay noon ay maliligtas. Yung mga matatalinong Kristiyano lamang ang maliligtas. Let tayo magsabi sa Lord. Basahin po natin Mateo 7:21 hanggang 27. Sa aklat ni Mateo, Kapitulo 7, talatang 21 hanggang 27. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagipahayag ko sa kanila,
Kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang hangin. At hinampas ang bahay na yaon at hindi nabaksak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabaksak at kakilakilabot ang kanyang pagkabaksak. Amen. Amen. That time magsama na, praise the Lord. Minamahal, hindi lahat na tumatawag sa ating dakilang Diyos ay maliligtas, kundi lamang yung gumaganap sa kalooban ng ating malapaisos sa langit. Amen? Amen. Praise the Lord. Baka sabihin natin, pinagpala tayo. Amen? O pinagpala tayo, material, minamahal, hindi yan ang sukatan, minamahal, ng kaligtasan. Amen? Ang sukatan dyan, minamahal, yung minamahal, paglilingkod mo sa ating pinakamahal na Paisos. Amen? Kahit anong mangyari sa daigdig na ito, minamahal, praise God. Kalamidad, ano mangyari? Sapagkat ang iyong paglilingkod ay katulad na nakatayo sa ibabaw ng bato, minamahal, hindi yan mababagsak. Amen? Na tayo magsabi sa Lord. Pero minamahal, pag sa buhanginan, yung paglilingkod mo sa malapay noon, hindi naging matalino. Amen? Ang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, katulad yan ng buhanginan, minamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, kakilakilabot ang pagkabagsak. Amen? Pag dumating yung bagyo unos, minamahal, kakilakilabot ang pagkabagsak. Amen? Hindi lang po, minamahal, pagkabagsak, minamahal, praise God, sa iyong pisikal, minamahal, isang kakilakilabot, minamahal, ang pagkabagsak ng iyong spiritual, minamahal, at ang iyong kaluluwa ay mapunta sa dagat-dagatang apoy. Amen? At tayo magsabi sa Lord. Sabi ng Biblia, ang masama ay pupunta doon sa everlasting punishment. Amen? At tayo magsabi sa Lord. Yung hindi nagpahalaga sa salita ng ating dakilang Diyos, everlasting punishment, pinamahal. Ngunit yung matalino, everlasting life in heaven, in the kingdom of the rich Jesus. Amen. Let time sabi sa Lord. Sabi ng iba, minamahal, once you are in the church, you are now saved? No. Amen. Nasa pagsunod pa rin sa kalooban ng Diyos. Amen. Let time sabi, amen. But the doers of the will of God, sila po ang maliligtas. Amen. Sapagkat mayroon po akong minamahal na pakinggan na pag nasandun ka na daw sa church nila, ligtas ka na. Hindi. Amen. Minamahal, kahit tayo mga Kristiyano, kahit nandito tayo sa buong katotohanan, minamahal, pag hindi natin ginanap ang kalooban ng Diyos, hindi po tayo saved. Amen. Kanya-kanyang kaligtasan yan. Basahin po natin Ezekiel 14:20 at Roma 8:1. Dito po sa Ezekiel Kapitulo 14, talatang 20. Bagaman si Noe, si Daniel at si Hub ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos. Hindi sila mga liligtas ng mga anak na lalaki, babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran. Amen. Roma, Kapitulo 8, talatay 1. Sa English lang. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. Amen. Let tayo magsabi ng praise the Lord. Yan po, minamahal, ang tiyak na maliligtas, minamahal, yung walk in the Spirit. Amen? Hindi walk after the flesh. Minamahal, sabi nga, there is no condemnation, wala nang hatol sa mga to them which are in Christ, Jesus Christ, nasa malapay ng Isos, minamahal. Pero may sabi nga, wala nang hatol ang mga nasa kay Kristo Isos, minamahal. Pero mayroon pang dugtong who walk not after the flesh, hindi na lumalakad sa pita ng laman, amen? Bagaman naman siya po ay lumalakad na
sa Espiritu. Let them example sa Lord. Kaya minamahal, hindi po sinasabi na once you are in the church, minamahal, o in the true church, minamahal of the living God, minamahal, you are now saved. Hindi po. Minamahal, nasa pagganap mo pa rin sa kalooban ng Diyos. Amen. Let time example sa Lord. Paano mo minamahal? Marami, sabi nga ng banal kasulatan, kasindami ng buhanginan ang Israel. Amen. Ngunit minamahal, yun lamang minamahal na ligtas, minamahal, praise God, yung mga lalabi. Ibig sabihin, yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Katulad po tayo, dadaan tayo sa bistayan. Amen. Let time example sa Lord. Bibistayin ang mga Kristiyano. Amen. Yung mga hindi mapapakinabangan, talagang may iwan sa rapture. Ngunit yung pakinabang, yun po ay mapupunta sa langit. Lahat tayo magsabi sa Lord. Yung mga umiibig sa malapay noon, nagpapalaga ng kalang kaligtasan, minamahal, praise God, sila lamang ang maliligtas. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Lahat tayo magsabi sa Lord. Kailangan, minamahal, hindi na lumalakad sa laman, kailangan lumalakad na siya sa Espiritu Santo. Amen? Yan po sinabi ng Ezekiel, minamahal, praise God, na si Job, si Daniel, sila matutuwid, minamahal. Ngunit ang kanilang mga anak, hindi nila nailigtas. Amen? Kundi sa katuwiran. Amen? Ano ba yung katuwiran ng Diyos? Amen? Yung mayroon kang talagang pagsisikap na masunod ang kalooban ng Diyos. Mayroon kang takot, minamahal, hindi ka take for granted. Amen? Amen? Praise the Lord, kailangan minamahal, umiibig ka talaga sa ating pinakamahal na Paisos. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Kaya minamahal, sabi nga minamahal, ang mahal kasulatan, na tunay nga, sabi niya, minamahal, once you are in the church, minamahal, true church, minamahal, you are now saved, minamahal. O kaya sa konka, minamahal, hindi. Kailangan minamahal sa God. Sabi nga ng iba minamahal, dapagkat iisa lang minamahal, praise God, yung sabi ng mga kasulatan, isang katawan lang tayo. Yun ang nagsabi nga, isang katawan lang daw. Minamahal. Ibig sabihin, minamahal, nandun na lahat. Baga isang katawan, yung isang katawan na yan, maliligtas lahat. Mayroong paa, may kamay, may mata, minamahal. Sabi nga, minamahal, ng banal kasulatan din, sa Marcos 9:43 hanggang 48, minamahal, o hanggang 49 yata yun, minamahal, praise God. Kung ang kamay mo makapagpapatisod, putulin mo. Amen. Mabuti pang iisa lang ang kamay mo para mapunta ka sa langit. Amen. Ibig sabihin mo naman, praise God, pag yun po yung kamay mo ay lumalakad pa sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, alisin mo na yan para makapunta ka sa langit. Amen. The time example sa Lord. Basahin nga muna natin naman para maunawaan natin sa Marcos 9. Dito po sa Marcos, chapter 9, verse 43 up to 49, sabi po, at kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapapa sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. At kung ang paa mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyong pumasok ang pilay kaysa buhay, kaysa may dalawang paa kang mabubulid sa impyerno. At kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata, kaysa may dalawang mata kung mabulid sa impyerno. Na do'y hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Sapagkat bawat isa ay aasnan sa pamagitan ng apoy. Amen. Amen. The time example sa Lord. Kaya mo minamahal, sabi ng talatang ito, kung ang kamay mo'y makakatisod, minamahal, kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, putulin mo. Amen? Minsan, yung kamay natin ayaw magbigay, may kapatandog. Amen? Hindi natin puputulin, bagkus, minamahal, iunat natin na magbigay. Amen? Let time example the Lord. O kung yung paa, sabi nga, kung ang paa mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay kaysa dalawang paa kung mabulid sa impyerno. Amen? Sabi nga sa 48, na dooy hindi mamamatay ang kanilang uod at hindi mamamatay ang apoy. Amen? Walang hanggang eternal
eternal punishment. Amen? Grabing hirap. Kaya putulin mo. Ang sabi nga minamahal, praise God, yung paa, minamahal, ito po yung kahulugan ng paa sa Kawikaan, sa 13. At mata, minamahal, na kumikindat ng kanyang mga mata, na nagsasalita ng mga ang mga paa, na nagsasalita ng ang kanyang madaliri. Ibig sabihin mo ng mahal, praise God, yun po mga matulin sa paggawa ng kasamaan. Amen? Ito po ay putulin. Amen? Let tayo magsabi sa Lord. Let tayo magsabi, amen. Kaya minamahal, sabi nga minamahal, ito ay mga bagay na hindi kaluguran ng ating dakilang Diyos. Matulin na paggawa ng kasamaan. Amen? Yung kamay, minamahal, marami pong nagagawa yan na bagay na nadadala sa kanyang kaisipan. Amen? At tayo magsabi sa Lord, lahat po yan, minamahal, putulin natin upang tayo pumasok sa karian ng ating pinakamahal na Paisos. Lahat tayo magsabi, amen? Napagkat, minamahal, praise God, ang pagkukuhukom ng ating dakilang Diyos, minamahal, praise God, muna sa atin. Sabi ng Banal Kasulatan, mula muna sa atin, minamahal, praise God, at minamahal, kasunod po, minamahal, sa mga hindi nakakakilala sa ating dakilang Diyos. Kaya minamahal, at alam po natin, minamahal, ang kukunin ng ating dakilang Diyos, minamahal, yun pong matatalino lamang na Kristiyano. Amen? At yung mga hindi po matalinong Kristiyano o tinatawag na mangmang, minamahal, ay hindi po talaga makakapasok sa kariyan ng langit. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. At yung mga hindi sumusunod sa kalooban ng malapay noon, nakakakinig ng salita ng ating dakilang Diyos, ngunit hindi po nila, minamahal God, winawalang bahala nila, minamahal, hindi talaga po pwedeng papasok sa kariyan ng langit. Kundi lamang yung mga may takot, minamahal, sa ating dakilang Diyos. Amen? Kaya sabi nga, minamahal, yung pong pagkaunawa ng pagkakilala sa ating dakilang Diyos, minamahal, yung may takot sa malapay noon. Amen? Kaya nga dumarating yung pagkakilala sa ating dakilang Diyos, yung kaunawaan, understanding, minamahal, nang makasunod sa kalooban ng Diyos, minamahal, yung may mga takot sa kalooban na makasuway sa kalooban ng ating dakilang Diyos. At tayo magsabi ng praise the Lord. Basahin po natin, minamahal, ditong dalawang talata na ito. 2 Tesalonica 1:8, 9 at 1 Peter 4:18, 4:17 and 18. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 8 at 9. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. 9. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. Unang Pedro chapter 4 verse 17 up to 18 po, sabi po rito, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung matuwid ay bahagya ng mga ligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiyarap? Amen. Amen. At tayo magsabi ng praise the Lord. Kaya minamahal, tuloy ko ang basa. Kaya sabi dito, sa 19, kaya't ipagkatiwala naman ng nagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Amen? Kailangan po natin, minamahal, ipagkatiwala, minamahal God, ang atin pong minamahal sarili sa ating dakilang Diyos, ang ating kaluluwa, minamahal, sa ating malapaisos, minamahal, sa tapat na lumalang, sabi nga, minamahal, ipagkatiwala natin sa Kanya. Amen? Yung ating malakad, minamahal, praise God, ipagkatiwala natin sa ating dakilang Diyos. Amen? At tayo magsabi sa Lord, lumakip tayo sa Kanya. Minamahal, huwag tayong lalayo. Minamahal, huwag tayong, minamahal, hindi magpapahalaga sa utos ng ating dakilang Diyos. Itong ganitong pagtitipon, minamahal, ng mga banal, minamahal, ito po'y napakahalaga. Amen? Sapagkat dito tayo, minamahal, naaaralan ng mga salita ng ating dakilang Diyos para sa ating ikaliligtas ng ating kaluluwa. Amen? Kailangan, minamahal, mamili tayo.
Piliin natin, sabi ng Biblia, yung buhay. Amen? Mamahalin natin, ibigin natin ang ating pinakamahal na Pais. Lahat tayo magsabi po sa Lord. Kaya sabi ng manamahal, preskat na talatang ito, manamahal, kung ang matuwid ay bahagya ng maligtas, ang masama at makasalanan ay saan kaya magsiharap. Manamahal, kaya nga manamahal, ito po ang ating gagawin, manamahal, praise God, na talagang sikapin, manamahal, praise God, sapagkat nandito na tayo sa muling panahon. Amen? Na malapit na. Maraming natutulog na Kristiyano. Manamahal, marami talagang nakikita nating natutulog na Kristiyano. Kahit nakikita natin yung mga palatandaan na ito, manamahal, kakaroon ng digmaan, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, manamahal, hindi pa rin magising ang Kristiyano. Amen. Lahat tayo magsabi sa Lord. Manamahal, sabi ng Biblia, iwaksin natin ang kadiliman, isakbat natin ang sandata ng kaliwanagan. At gumising tayo, manamahal, biskat sa pagkatulog. Kung natutulog ang ating pananampalataya, manamahal, wala tayo, manamahal, biskat, pagpapahalaga sa ating kaligtasan, manamahal, gumising na tayo. Sabi ng Roma, 13:11 hanggang 12, manamahal. Biskat, basahin po natin. Dito po sa Roma, Kapitulo 13, ang talata ay 11 hanggang 12. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan na magsigising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo magsisampalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang magawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Amen. Amen. Let them magsama na po sa Lord. Sabi nga, malapit na. Amen? Kaysa ng una. Kaya nga, gumising. Bayan, gising. Amen? At tayo magsama po sa Lord. Baka sabihin po natin, Brother Greg, tinatamaan mo yata kami. Hindi po. Ito po ay reminder sa bawat isa sa atin, maging sa amin. Amen? Amen? Minsan din kami nanlulupaypay, nanghihina. Ngunit, ang salita ng Diyos ang nagpapalakas sa amin. Amen? Let time example sa Lord. Pag ito po'y binabasa minsan, minimal, napapatulo ang iyong luha, nagkakaroon ka ng takot. Amen? Pag binabasa mo ang salita ng malapay noon, pag naitutuwid ka, minimal, natatakot ka. Natatakot ka na lumayo sa malapay noon. Amen? Let time example sa Lord. Sapagkat isang kakilakilabot nga ang mangyayari sa maiiwan, sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Amen? Walang pangalawa kasi. Mahal, para sabihin mo, magsisipa mo ako malapay noon. Pwede bang may pangalawang rapture? Hindi eh. Isa lang ang rapture. Isa lang ang pagbabalik ng malapay noon. Walang pangalawa. Kaya sabi natin mga pastor, 1% lang ang kaligtasan ng maiiwan na Kristiyano. Amen? Let tayo magsabi sa Lord. Hindi, baka manumal yung Great Tribulation, hindi natin kaya yan. Minamahal, lahat ng mga Kristiyano na maiiwan, minamahal, papahirapan ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan, minamahal God. Hanapin ang taong kamatayan, napakahirap, na hindi mamasusumpungan. Minamahal, napakahirap. Kaya minamahal, God, sigurado po natin. Minamahal, kaya nga, magsikap tayo na gawin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang kukunin na malapay noon, alam naman po natin, minamahal God, ang kukunin ng Diyos yung mga matatalinong Kristiyano. Kung basahin po natin, minamahal, isingit natin, huling talata, Mateo 25, 1 hanggang 12. Mateo Kapitulo 25, talatang 1 hanggang 12. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit na 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino. Sapagkat nandalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nagdala ng langis. Natapot ang matatalino ay nagdala ng langis at sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantala nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nag-antok sila lahat at nakakatulog. Natapot pagkahating gabi ay may sumigaw, narito,
ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Na magkagayon nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangangamatay ang aming mga ilawan. Natapot nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakali hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Amen. Amen. At tayo magsabi, praise the Lord. Manamal, lagi pong iniremind sa atin ito, talata na ito. Bagamat lagi natin, minamahal, binabasa ito, o lagi nating sinisingit ang talatang ito, may malaking kahulugan sa ating buhay ito. Amen? Sapagkat, minamahal, hindi natin pwedeng isandig, minamahal, yung kaligtasan natin sa ating mga magulang, sa ating mga anak, sa ating kapatid, hindi po pwede. Amen? Katulad po ng mga mangmang, sabi nila, bigyan mo kami ng langis. Amen? Yung doon sa matatalino, minamahal, doon sa mga mainit, talagang yung on fire ang kanilang paglilingkod, minamahal, doon sila humingi ng langis, minamahal. Ganun po yung mga mangmang. Ang inisahan ng mangmang, minamahal, total mainit naman ang aking mga magulang sa paglilingkod. Amen? Na ipapanalangin nila ako. Hindi po nasa iyo ang iyong kaligtasan. Sapagkat sabi ng Biblia, minamahal, praise God, lahat ng ating ginagawa, minamahal, praise God, ay nasa aklat ng buhay. Amen? Lahat ng yung ginagawa na paglilingkod sa malapay noon, nasa aklat ng buhay. Basahin po natin, singit po natin. Revelation 20:12. Dito po sa Revelation chapter 20 verse 12. At nakita ko nga ang patay Amen. na malaki at maliit, nakatayo sa harapan ng luklukan at nabuksan ang mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay natulan ayon sa bagay na nasulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Amen. Amen. Let tayo magsabi na, praise the Lord. Minamahal, bubuksan ang aklat, minamahal, praise God, titignan. Minamahal, praise God, doon ang ating pong gawa sa harapan ng ating dakilang Diyos. There is nothing hid in the sight of the Lord. Amen? Walang lingid sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Wala, minamahal. Lahat po tayo ay hatulan ng ating dakilang Diyos, minamahal, upang tumanggap ayon sa ating kagantihan ng ating ginawa dito sa lupa. Amen? Lahat tayo magsabi sa Lord. Kaya, minamahal, yung mga matatalinong Kristiyano, tiyak, minamahal, ang kanilang bahagi doon sa piling ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang langit, minamahal, ay para sa mga banal. Hindi po, minamahal, para sa mga masasama. Kundi doon, ang langit ay naukol lamang sa mga mainit na Kristiyano, tumutupad sa utos ng ating malpaisos. Awitan natin ang ating dakilang Diyos, minamahal. Di ba't ang langit ay para sa mga banal? Di ba, minamahal, praise God? Alam naman po natin na sinabi ng Isaiah 35 verse 8, minamahal, ang langit, minamahal, ay para lamang sa mga banal. Hindi pwedeng lalakad doon, minamahal, ang mga mangmang, minamahal, kundi lamang yung mga tinubos, mga gumanap sa kaluban ng ating dakilang Diyos. Nagsikap, minamahal, nagtiis, na gumanap sa kaluban ng Diyos, sila lamang ang lalakad doon sa kalangitan. Ay para sa mga banal. Patuloy natin ang awitan natin dakilang Diyos. Narito po naman ating Beloved Order Preacher. Na naghahanga, nagsusumika, nagtitiis upang makarating. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling.
pag-asa ko. Ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumika at tatapat sa paglilingkod. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ang nadarama? Do'y walang iyakan, anong saya ang makapiling ka. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. Ang pasanin ay iyong bawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. Ang pasanin ay iyong bawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, magsipilit kayong pumasok sa makitid at makipot na pintuan sapagat maraming magsisikap at hindi mangyayari. Ang pagpasok sa langit, maminamahal, ay sa pilitan. Kaya may magpipilit, may magpipilit ngunit hindi mangyayari sapagkat wala sila sa katotohanan. Kahit anong pagpipilit nila, kahit anong pagsisikap nila, hindi mangyayari kasi sila po ay wala sa katotohanan. Pero tayo, ang kailangan na lang natin ay yung pagpupumilit. Amen. Nasa katotohanan na tayo, mga minamahal, pilitin na lamang natin. Minsan may mga mananampalataya, mga minamahal, para sa material na bagay, madaling araw magigising para sa material. Araw-araw, mga minamahal, magtatrabaho para sa material. Araw-araw magnenegosyo para sa material. Pero pag sa langit, mga minamahal, walang gana, mga minamahal. Pag sa langit, minsan lamang, mga minamahal, dumalo. Minsan lamang, mga minamahal, maisipan magdasal, magpuri, manalangin kung para sa langit. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang mga ganitong mananampalataya ay mga mangmang. Hindi nila binibigyan ng higit na pagpapalaga ang langit. Mas malaga sa kanila ang material. Sinabi ng 2 Corinthians 4:18, ang mga bagay na nakikita, ang mga material ay pansamantala. Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita, ang langit, ito po'y walang hanggan. Kaya pagsikapan natin higit sa lahat ang spiritual. Manalangin po tayo, mga minamanaman ng mga karamdaman natin, mga problema natin, sama-sama nating idulog. Hallelujah naman ang ating mga kahilingan, mga pangailangan sa ating dakilang Diyos. Maminamahal, idalangin natin sa ating mahal na Panginoon. Ito po ang pinaka benefits natin sa ating pagsamba sa araw na ito. Yun tayo po
ay manalangin, ay pinakikinggan tayo ng Diyos sapagkat ginagawa natin ang kanyang banal na kalooban. Manalangin po tayo sa ating mahal na Panginoon. Dakila't mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapanoon sa hapong ito kami po'y sama-samang dumadalangin sa iyo. Sa lahat ng aming mataglay na karamdaman, mga problema, mga minamahal na mga kapatiran na narito ngayon kasama po namin, alam po namin kung ano ang kanilang pangunahing dahilan, kung bakit sila'y narito. Ano man ang kalmataglay na karamdaman, mga problema, O Diyos, ang mga natitira namin kahinaan, gusto po namin, mala Panginoon, na maging kalugod-lugod kami sa iyong paningin, mala Panginoon. Alisin mo ang aming natitirang kapintasan ng aming mga kahinaan, mala Panginoon. Baguhin mo kaming lubusan, ihanda mo kami sa iyong nalalapit na pagbabalik, mala Panginoon, sumaamin po kay dakilang Diyos. Hallelujah. Amin na pong inaangkin ang katugunan namin panalangin sa makapangyarihang pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. In Jesus' name, amen and amen. Maminamalipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, abang ang kabilang kamay, patong natin sa ating mga katawan na may taglay na karamdaman, banggitin niyo pong pangalan ng sakit, mga natitira natin kahinaan, maminamal gamitin po natin ang kapangyarihang ibinigay ng mahal na Panginoon para sa atin upang hindi tayo mapagtagumpayan ng kalaban. Saway natin lahat ng gawa ng kalaban, sinasaway namin ang lahat ng uri ng sakit, karamdaman, demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng uri ng mga kahinaan. Hallelujah, demons of unbelief and doubts, demons of materialism, demons of worldliness, demons of pride, demons of vain and glory. Hallelujah, demons of anger, demons of hatred. Hallelujah, vices, cast out in Jesus' name. Be healed, demons of infirmities and diseases. Lahat ng sakit at karamdaman pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mga problema, malutas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, be healed, be healed. Vices began, problem be solved in Jesus' name. Amen and amen. Tumayo po tayo, maminamahal, sabay-sabay tayong sisigaw. Abang tayo po'y tumatalon, ang kinina po natin ng katugunan ng ating mapanalangin at tayo po'y magpasalamat na in advance sa ating pinakamamalang Panginoon. Sabay-sabay sumigaw habang tumatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purin po ang ating pinakamamalang Panginoon. Maminamahal ang ating pong